Nasemento na. Uy, tapos may buhangin na rin pala to. So ito lang ang poste, no? Parang tumukod doon, tumukod dito, tumukod din doon. Oo, likod nga ito, pero ibig sabihin yung ilalagay mo dito, singlapad na nito. Ito na. Yan. So parang medyo yung medyo maliit. Oh, yan na, magandang buhay. Balikan natin ang trabaho natin dito. Ayan. Tinatanggal na yung ating lumang baklasan na. Yan na ng putol nila. Hinati sa dalawa ng hinayang kasi. Oo, problema niyan. Putol. Nagdadagdag. No. Nagdadagdag sila. Harang. Ito. Pinapinturahan din ni Papa yung brown para uniform nga naman. Ang flooring nito next week na siguro. Ayusin lang po ito, layout, mapapantay. Tapos flooring nito next week na. Ito na lang. Ano pala? Ayan, nilalagay na po ng RSD. Bata ni Gian. Ayan, naglalagay na. Ngayon, yung ating tagalakad ng net metering, gusto rin makausap ni Gian para at least magkaroon na rin siya ng alam niya, malalapitan ba pagdating sa net metering. Ganoon naman talaga ang kalakaran na, kaya kailangan talaga meron ka din alam niyo na, connection din. Baka mag-usap sila para yung mga papagawa dito sa Pampanga, buong Pampanga at ang hawak at least mayroon na siyang malalapitan pagdating sa net metering na solar. Nakita ko nga kay Jeff kay Ivan yung nag-install natin dito. Sabi ko tol, ayan tingnan mo, alas 9 pa lang 55% na yung battery. Talagang kailangan natin ng net metering, pero it doesn't mean na masisiro tayo pag yun lang. Kailangan pa po natin may gagawin pa tayo para maabot natin yung zero, pero according to my computation kaya naman po. Kaya gastos lang pero sulit naman kasi kung mai-erase mo naman yung magkano pa rin yan di ba? Ayan na ma-erase mo malaking bagay. Wala na tayong iisipin, diba? Maalwan ka na, diba? Wala ka nang iisipin na may babayaran kang bill ngayong month na to. Imagine kung 30 plus a month. Napakabigat. 3 megawatt, sabihin mo ng 3.2 megawatt a month ang ginagamit namin kuryente. Sa 3 times 1150 mo, napakalaki, di ba? 30 plus. Last month is 13k pa rin ang binayaran, pero medyo medyo nagtaas kasi ngayon, kaya nasagot naman. Dami nagreklamo. Magkano na yung bill nyo sa kuryente ngayon? Nagtumaas na Dati 200, ngayon 1,200. Oh. Kami 11, pero bumaba ang konsumo. Tumaas ng 13,000 plus. Pero bumaba yung konsumo natin nung last month compare sa 11,000. Nagtaas ng 150 per kilowatt yung Pelco. Pero mura pa din compare sa ibang lugar. Sa Manila nga nasa 15 na yata baka 16 pa. Malaki pa din ang Di lang tayo sanay. Nag-rep lang ako. Nag-rep din kayo. Tingnan mo.
Kaya naman, 2 araw lang yun. Wala ka naman bisyo. Gin bulag lang. Aroy. Kong ang may bisyong walang gasto. Hihingi ng sigarilyo. Saan si na Dexter? Ayan na. Step by step lang tayo. Hindi naman natin yan agad. Step by step lang. Makukuha din natin yan. Kaya gusto ko magkaroon ng battery kasi sabi ko nga kahapon, bala kong mag-centralize aircon na sa loob. Kasi nandiyan ka na rin naman eh. 'Di ba? Kaya gusto ko para mapababa ko pa din yung kinukuha ko sa grid paggabi. Para sa umaga, kaunti na lang yung kailangan mo. Alam mo yan, mekos, mathematics. So 1:1 kasi sa battery, kaya mas maganda pa rin talaga kahit sabihin mo isa pang battery. Ayos na yan. Pag-ipunan natin. Natin gumawa ng ilang lamesa pa. May ipon naman yun. Si Dex, masok? Ha? Nagkasakit siguro ko yan. Aro? Tapon, umiinom na ng gamot eh. Oo, natuluyan. Inuubo. Ay, yan, balikan natin. Ako, mamaya magsusundo naman. 2:30 ang labasan ni Chichi. Baka makalimutan ko. Saglit lang tayo dito. Nasaan na ba sila? Where are you? Okay. Maglalagay muna ng poste sa gitna. Kailangan daw talaga, sabi ni Papa Yam. Poste muna. Ayun pa, tatakpan. Tatakpan yan. Kasi baka alam mo na, tatawid pa rin sa kabila. Baka may amoy-amoy. So bali magkakaroon ka pa dito ng hindi, yung magto 2x6 ka pa. Pag ganon. Hanggang dun. Di magkakatukod ka rin dun. Di na. Sa na yun, sa pader na tukod. Sa pader ang tukod. Sa gitna, tsaka lang doon. Oh, ito meron ng tukod dito. Ayan si Papa Yam hindi sabi niya hindi, baka lumundo daw. Medyo hindi naman natin pwedeng sinsinan. Ganun din, mahaba pa rin naman. So ang gagawin, lalagyan ng isang tubular ulit dito. Tapos dito poste. Haba pala. Sobrang haba. May bago tayong project, TV console. Ayan. Ano yan? Diba ganyan? Tapos mayroon pa sa gitna. Tapos sa baba. May patungan din sa baba. Parang yung brace nya may patungan pa. Parang 3 layer. Pinaka flooring. Ano pa uli?
tayo. Diyan na yung semento. Next week na tayo magpo-flooring yan. Kuha tayo ng mga ano, tawag dito, yung mga sanga-sanga. Ay, asola yan. Makakuha tayo ng mga sanga-sanga. Kaya yung ginawa mo Moriat, Ano yung muriatic? Ang ibon? Ba't muriatic naman? Ginawa mo namang laso ng muriatic. Kakuha tayo ng mga sanga-sanga. Ayun o, nakasandal. Yan pala, kaya yan, yung mga sanga-sanga na yan ay pag hindi ka nag-request, dinadala po nila yan putol-putol na sa mga gumagawa ng plato, yung binigyan natin kagaya ng Meljob, yung gumagawa po ng mga souvenir, mga yung kutsara na akasya, yung pala yun, pinuputol-putol na po nila yung mga sanga. Kaya kung gusto mo ng mga pang bench na akasya, kailangan itimbre mo doon sa kukuhanan mo o order ka. Yung pala, sabi niya boss, pagka nagputol kasi kami, yung kinukuha talaga dyan halos yung mga malalapad lang, yung mga ano na, mga ang lapad ay sabihin mo ng 15 inches, mga ganon. Pinuputol-putol na daw nila yan, nakatrack na dinideliver sa mga gumagawa naman ng mga souvenir. Wala din namang tapon, kaya lang yun nga, mahirap hanapin. Kalimitan kasi talaga mahogany po ang ginagamit. Yan o, kagaya po niya, nakakuha tayo kay Brian Zablan, nagpo-furniture din yan. Wala pa tayong gaanong connection, kaya tsaga-tsaga lang po muna tayo. Pero may mga parating naman tayong na ipa-reserve naman may mga papel ba para sigurado walang problema. Wala tayo ngayong walang nag-i-spray, walang nasa kusina sila. Oy, balikan natin. Mukhang ano na ba ang ginagawa? Poste. Ayan, na busy po tayo at andito si Gian. Kukwentuhan kami. Okay. Okay, nasemento na. Uy, tapos may buhangin na rin pala to. So ito lang ang poste, no? Parang tumukod doon, tumukod dito, tumukod din doon. Ayan. So at least yung gitna meron pong galing talaga ni John ang lupet. Ang lupet. Ayan. So kahit pala pag nanungkit ng bangga, kahit 3 tao pwede na. Daanan. May daanan dito. Kong. Ayan, no. Hindi naman pahinga doon sa taas. Next week, semento na. Ayan. Tapos si Nelen may ginagawang special special ano ba? Ha? Sino ang Sabado? Kaya? Si Dex, baka hindi pumasok si Dex, may sakit eh. Pag hindi pumasok, hindi na isinit kasi Kung may mai-import pa tayong dalawa sana, para mabilis. Ang gagawin po ni Nel na 3 yan. 3 layer. Nel, pati baba, meron nun Ha? Sabi ni Bebe meron pa sa baba Ito, yung lalo sa baba ito. Sa taas. Kaya ko yung Ang inaano niya, meron pa parang ganito siya. 'Di ba ganyan? Tapos sa gitna meron, tapos dito meron pang wala na
pinakita niyo sa akin, mayroon pang ano. Balang dalawa lang. Kanina nakita niya. Ayan pala. So, console. Actually, maganda din po ang kaibahan ng may disadvantage at may advantage po ang mahogany. Ang mahogany mas matigas kaysa sa acacia. Ang acacia mas maganda kaysa sa mahogany. Pero ito napapaganda din naman, may ano naman may konting ano pa rin naman. Pero kasi yung acacia may mga ano siya, wood grain siya na ano yun po ang kaibahan nila. Pero kung sa tibay at magiging kintab nito, maniwala kayo, isang sanding lang ang gagamitin yan na parang ano siya, mas matigas ang mahogany. Maganda din yung mahogany ko. Oo, kasi yun ang halos lahat ginagamit. Maski lang siya. Oo. Maano lang talaga siya sa wood grain, kagaya no, tangong kita niya. Pero meron din naman ng mahogany, kagaya niya, no, meron din naman ng konti lang. Konti, hindi malinaw. Pero kung sa tigas, mas yan yun. Yan o. Yan. Iba po yung ano ng mahogany. At very common ang mahogany sa mga furniture. Makikita niyo po diyan sa kalsada, sa daanan, halos ang daming puro mahogany ang nakasandala na ginagamit nila. Kaya mabilis lang makahanap ng mahogany actually. Yung ano. Pero syempre, makakakuha din naman tayo acacia. Ano namang problema? Kailangan natin din ang acacia kasi kumbaga ang acacia talagang maganda. Tingnan nyo naman itong anak ko. Naglaro sa buhangin. Yan, yun. Tapos, ayan, nagkakabit po lang RSD. Medyo, ano pala, medyo mahirap din ang RSD ha. Halos isang araw din po nilang kinakabit yung rapid shutdown na requirement po ng Aray at LGU. Ang ibang bayan, hindi naman po nagre-require. Pero kung kailangan talaga, edi, ano. Kasi ako, kaya namin pinush ni Gian kasi pa 3 months na rin po natin ina-analyze yung situation kasi medyo pamumalaki-laki pa yung aking binubura diba sabi ko nga sa inyo nasa 13 pataas pa po ng pataas ang bill na ang rate. So nagtatapon po tayo ng kuryente nasa tansya ko ito tansya ko lang sa analysis ko hindi ako bababa ng 60 kilowatt per day pag maganda po ang panahon. So malalaman natin yan pag nakabit na yung nagkaroon na po ng net metering, nakabit na nila, makikita na natin yan kung ilan ang export ko daily. May analysis naman kasi mabilis lang naman po actually, simple math lang po at kumbaga parang alam mo yun, may konting problem solving pero napakabilis lang pong itansyahin. So meron tayong 60 kilowatt, sabihin mo na per day ang nasasayang kung wala pong net metering. So pag nag net metering na tayo, masasalo na yon. Kaya lang i-divide mo yon ng 2.8. So 60 divided by 2.8, that is 20 plus kilowatt ang katumbas nun na consumption mo para mag zero. So kung yun ang ano natin, yun ang sabihin mo na lang na 3 na para 20 kilowatt po ang katumbas nun na magagamit ko. Na-gets nyo? Sa grid na import, export, import, parang ganon. Divide times 3 mo na lang para wala nang kasi 11.50, 4 pesos daw ang kuha, so almost 12 na rin naman, so times 3 mo na, so 20, 60 ang nun para parang sabihin mo na almost zero ka na. Diba? So yun ang hinahabol natin. So kung may 35 ako na average naman na consumption sa daily ko naman, so mayroon pa tayong 15 kilowatt per day na kailangan burahin. Susunod naman yan kasi si Gia naman prinamis naman sa akin magdagdag tayo ng panel bro, walang problema. Ayusin lang natin yung pag after that. So meron naman tayong titingnan muna natin, and then pagka talagang wala pa, meron pa tayo option, mabawasan natin yung 35, gagawin natin
kung 35, kung magbabattery ka, minus 12. So minus 12, so that is 23 na lang kilowatt per hour. Kung let's say meron kang additional panel, sabihin mo ng 70, 'di ba? Minus 12, that is 58 pa rin. 58 divided by 3, 'di ba? So 15 na lang, no? Pasok na po, magsi-zero na tayo. Yun po yung simple computation ng ating solar setup. Pero unahin muna natin net metering and then analyze na muna natin kasi iba pa rin yung actual. Pero ako naman para ma-zero talaga, I think we will end up with one battery and tansya ko lang tansya ko lang kasi inaano ko kasi kailangan din natin ng pondo pag tag-init para pag tag-ulan kahit makulimlim sasabihin mo na okay lang, marami pa naman tayong pondo kay Telco sobra, di ba? Yun po yung inaano natin. Tingnan natin, ako naman po natutuwa kasi di ba, laking tulong. May 20 plus na tayong savings every month dahil dito sa ating setup. Pero yun nga, sabi ko, mayroon pa po tayong pwedeng gawin pa para mas mapababa pa natin yung konsumo. Oh, grabe, puro buhangin papayama. Yan talagang the best. Siga ito, siga. Nakapaan na naman yan. Choy, 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 choy. Bumalik siya ng nido na naman. Bebe, parang pumapayat ka ako. Nagnido na naman pala, loko. Sabi ko, balik mo na naman ulit sa Enpa grow ba yun? Mahal nga lang talaga. Pero nagiging ano na naman yan, nagiging choy choy na naman siya pagka ganon. Ayan po yung ating ay talaga naman bata. So ayan, bukas may activity pala. May activity bukas. Mas ano na yan, mas so hindi naman harang tong poste. Tingin mo, hindi naman ito kasi matatanggal naman. Ito wala po yan mga tukod lang yan. So ito lang po ang magiging harang dito. Ito lang. Tapos yan, clear. Okay lang Hindi naman, makakagalaw naman po ng maganda. Kailangan lang talagang tukudan. Actually, dos nga lang linagay ni Papa yan. May mga namin, nagtipid kami Dos lang po yung mga poste. Dapat tres yan kung gusto mo talagang tibay, pero nasa mababa naman, kaya okay lang. Hindi na tayo naglagay ng insulation kasi malulusaw din lang naman yan eventually, useless. Ang na lang natin is ito, di ko alam kung paano natin gagawa ng yan, kasi yung angge pagka malakas po ang ulan, dito ganun din. Tingnan natin, pero kailangan din kasi ng airflow pero kung I think okay na sigurong ganyan. Okay na sigurong ganyan. Ito lang talaga kailangan nating isara kasi syempre ayaw din naman natin makaistorbo sa kabila yung mga dust. Ayaw din nating tumawid. Kaya sabi ko kay Papa Yam, secure na natin talagang sarado para at least okay, wala tayong maging problema. Ayaw naman nating makaistorbo. Yung konting ingay, okay lang naman yan. Wala namang problema. Ang lang natin is yung dust talaga. Yan. Medyo malapad pala Wow, ang ganda nito. Pagka na yan. Talagang may sobrang konti. Yun talagang Tapos ito malapad. Ito yung likod ko likod nga ito. Pero ibig sabihin yung ilalagay mo dito, singlapad na nito. Ito na. Yan. So parang medyo yung medyo maliit. Okay. Ganun pala. Okay naman. Nel talaga nag-i-enjoy itong carpentero. Masarap ang marami kang natututo. Pagka nakaluwag-luwag tayo, bibigyan ko kayo ng mga kahoy. Paunti-unti gumawa din kayo ng sarili ninyo. Napapayam? Diba? Wala nang problema yun Kunyari, gusto mo din lang konting lamesa, maliit na pang, di ba?
Oh, gagawa kayo. Walang mesa eh. Oh. Ganun lang yan. Madibis, pinatong sa plywood ata. Hindi, yung mga medyo ano naman, para... Ito, kung tutusin, pwede pa ito eh. Oh. Oo. Iba nga, 3/4 lang ang kapan eh. Lagyan mo lang ng pinakasinemba yan, saka... Makakagawa na kayo. Pare, day off, oh. At tabi ko ito, gagawa ko ng ano, di ba? Ang problema yun. Yun lang pala, yun lang. Kongkong. Oh, gagawa mo mo rin si Kongkong kasi syempre siyang Marunong gumawa eh, siyempre. Sabi ko lamesa kong pag ano, gagawa ng lamesa para din sa inyo. Kayo na gagawa. Ay, kahoy dito. Di ba? Babayad na lang kayo. Hindi, siya naman daw magliliha kasi. Bilis lang na, wala namang problema sa atin. At least diba, ang trabaho mo dapat meron ka din na magandang lamesa sa bahay. Ay, so ayan, like, to next month, so itong ano na ba ngayon, July, so September na bill natin magkakaalaman, pero eventually malalaman mo naman, compute mo na yan. Actually ang kailangan mo lang naman dyan 1 week, less than, o mga ilang araw, magkakaroon ka na ng approximation approximately na magiging bill mo. Kasi meron namang given naman lahat ng ano di ba? Rate ng Pelco, kung ilang kilowatt on average ang naibibigay mo, ilang kilowatt ang konsumo mo, magkano ang bili ni Pelco, given naman. So, bilis naman computein yun. More or less, makukuha mo na yun. Hindi ka lalayo sa magiging bill mo naman sa susunod. So, yan ang abangan natin. Pagka nag-net metering, ang abangan natin is ano ba talaga yung actual na ibibigay natin kay daily basis na ibibigay natin kay Pelco, no? Export na tinatawag. Kasi yung consumption ko naglalaro talaga sa 30 plus. Kagaya niyan, 1 megawatt nung nakaraan. Tapos sa last month medyo bumaba kami, 900 something. So nasa 30 pa din, di ba? 30 times 30, 900. Nasa 900 kilowatt pa din po. Ngayon nasa ilan na ako? 56, 500 na. 500 kilowatt na ata, 460 mga ganun ang nakonsumo na natin. So ayun, kaya pag-aaralan natin yan, diba? So ayan po, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bukas daw flooring na. Tingnan natin kung kailangan din nating takpan ito. Pwede nating lagyan ng liso, and then pwede nating lagyan ng ano yan, Yams Furniture, diba? Yams Woodworks, diba? Yams Workshop na lang siguro. Kasi pwede naman po yun kasi sa DTI ang nakalagay natin is Yams Furniture Manufacturing. Pero sa mga tarpaulin daw, bahala ka na kung anong gusto mong ilagay. Yams sa Woodworks o ano. Lalagay ko sana New Yankee Workshop. Favorite ko pong panoorin yun dati nung ako'y college. New Yankee Workshop. Pero ang galing ng mga gamit nila, puro high-tech na, laser guided. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.